So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na naman pong pinagkakalat na chismis itong si Sara Duterte. Na itong si Sara, na itong nangyari nga daw po kay Camille Villar, politically motivated. Okay. Isipin nyo bobo ka talaga, Sara, tanga ka talaga, no? Di ba? Hindi ko talaga alam kasi una sa lahat, ako, alam ko si Sara, abogada yan. Abogado daw siya, sabi niya. Abogado daw po siya. Pero kung patalinuhan lang ng logic, wala, tatalunin ko si Sara. At malamang tatalunin nyo rin po. Diyan po sa nanonood sa akin ngayon. Marami pong mga viewer po natin dito matatalino na kaya rin pong talunin si Sara pag-usapan pa ng logic. Parang ito, tingnan nyo to Sabi ni Sara dito, probe on Villar water business politically motivated. Dito palang tanga na sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, di ba? Sa hindi lang po nakakaalam, meron po bang mamayari ang mga Villar na water company. Ito po yung Prime Water. So yung Prime Water po, mga ka-streetwise, Palpak. Palpak po yung Prime Water. So ngayon, ang plano ngayon ng ating Presidente Bongbong Marcos, imbestigahan po ang kapalpakan ng Prime Water. So ngayon, sabi ngayon ni Sara Duterte, ito daw po ay politically motivated. Paano magiging politically motivated ito, mga kababayan, kung may mga tao nagrereklamo? Ayun ang nakita mo talaga, politika. Pero yung mga matatanda na nag-iigib ng tubig ng alas 3 ng umaga, tapos yung tubig parang ihilang, o parang ihilang ng palaka, tapos ang laki ng binabayad na bills ng Prime Water, hindi mo nakita yon. Ang nakita mo, politically motivated. Bobo ka nga. Dito pa lang bobo na Isipin niyo nakita nyo naman, di ba, yung mga nagrereklamo? Na merong senior citizen na nagrereklamo. Di ba? May iba, may sakit, nagrereklamo. Subukan nyo bang pumasok sa trabaho nang hindi naliligo? Di nga. Di ba ang kape, di ba? Masalimuot, di ba? Subukan nyo kayang ganun. 3 araw kayong hindi maligo, papasok sa trabaho. So, yung mga nagrereklamo ng mga kababayan po natin na ang laki ng binabayad sa water bills, yung tubig minsan na lang pumatak, madumi pa, tambak na yung lugasin sa kusina. Tapos yung imbestigahan, ang nakita mo, politically motivated. So, di mo nakita yung reklamo? Ang nakita mo, politika? Gago ka nga. Yun palang bobo na Sabihin nyo nga sa akin, dyan sa DDS na nagko-comment dyan, sabihin nyo nga sa akin kung yun ba kabobohan ba yun o katalinuhan yun. Yun palang kabobohan Diyos ko naman. Politically motivated yan. Puta, may mga nagrereklamo May nagrereklamo na nga from 2018 nagrereklamo na po yung mga taga-Bulacan. Di ba? From 2018, mula nung pumasok yung Prime Water sa San Del Monte, Bulacan, nagrereklamo na po sila hanggang ngayon. Ang tagal na po ng kalbaryo nila. Politically motivated. Pasensya na. Alam ko ayaw nyo na nagbumura ako Pero minsan kasi lumalabas nila ng kusa. Sobrang kababuhan ni Sara. Sabi dito, President Ferdinand Marcos order to probe Villar-owned Prime Water Infrastructure Corporation might be connected to the Vice President's endorsement of Las Piñas Representative Villar, who is seeking a Senate seat, Sara Duterte herself said. Tingnan nyo sobrang spoiled brat po talaga ng hayop na to. Ang sabi ni Sara, kaya iniimbestigahan daw po yung Prime Water kasi inendorso niya raw po si Camille Villar. Ganyan po yung ugali ng spoiled brat. Akala niya po yung mundo umikot sa kanya. Ganyan Tama yung sinabi ni Rizon Teberos. It's not all about you. Hindi lahat tungkol sa'yo. Gaga. Ang sabi ni Sara, kaya lang naman inimbestigahan niya kasi inendorso ko siya. So, involved ka na naman.
Hindi mo pa rin nakita yung mga nagrereklamong mga kababayan natin sa serbisyo ng mga bilyar. Ang nakita mo, sarili mo na naman. Spoil brat ka nga talaga. O, di ba? Agree ba doon? Walang yan to. Tanga. Nagrereklamo yung mga kababayan natin, ang nakita mo, sarili mo. Ay, grabe naman katangahan nito. Grabe pagiging spoil brat mo. Oh. Oh, in a chance interview in Cagayan de Oro City, Wednesday, April 30, Duterte said the investigation on the water utility was politically motivated. Oh. Consumers have lamented the water company alleged sky-high rates. Oh, ito yung mga reklamo ng mga ng mga kababayan natin na mataas daw po yung bayad nila. Yung water bills po nila mataas. It's poor water supply services in the region. The business is owned by the family of former Senate President Manny Villar, who is among the top 3 richest Filipino. Grabe, no? Oh. Sabi ni Sara, malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran. Ito na yung tato na niya. Sige. Mas maganda panoorin natin. Bobo. Oh. Bobo talaga nito, oh. Ano ba ito? Tinan nyo to. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Alam mo, kung magsalita siya, no? Parang spoiled na isip bata, no? So, wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Sabi niya, sinungaling ka na naman. Wala daw siyang nakita dito sa administrasyon po na to para sa kaunlaran. Actually, yung pag-imbestiga po sa prime water ng mga bilyar, yun po ay hakbang para po sa kaunlaran. Di ba tama, di ba? Simpleng basic necessities hindi maibigay. O kapag nasolusyonan po yan, uunlad po yung mga kababayan natin. May tubig na silang maayos. Anong walang hakbang? Bobo ka lang. Di ba? Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Wala, kapal ng mukha. No? Parang alam nyo, no? Alam nyo yung yung proud na proud sa kabobohan, yung mga dapat hindi mo na sinabi, naging proud ka pa. Ito yun eh. So ngayon, tinan nyo to Actually, sobrang best friend po talaga ng mga Villar at mga Duterte, mga babayan. Ito yung sinasabi ko na-content ko na ito nung isang araw Ito galing ito sa bilyonaryo, no? Utang na loob, economist says, Villar wealth bloated under Duterte. So kaya kung mapapansin po natin, no, kung mapapansin po natin, yung kilos po ng mga Villar sa Senado, lahat po pabor sa mga Duterte. Paano ba naman yumaman sila ng panahon ni Digong? O naalala nyo, di ba? Nung gustong ipasampina, di ba? Nung gustong ipasampina si Kibuloy, di ba? So nagkaroon ng pirmahan. Hindi po pumirma dito si Mark Villar at saka si Cynthia Villar. Nalala nyo ba yon? Nalala nyo yon? O, di ba? Di ba nung inimbestigahan ni Rizal Tevera si Kibuloy, so kailangan ipasampina, hindi pumirma si Mark Villar at saka si Cynthia Villar. O, best friend nga kasi. Paano ba naman yumaman ka noong panahon ni Digong? O, di ba? Nalala nyo yung ABS-CBN? Di ba Channel 2 yan? Di ba Channel 2 yung ABS-CBN? Oh, nung natanggalan po ng prangkisa yung ABS-CBN sa Channel 2, kanino binigay? Sa mga Villar. Yung All TV ba? Tama ba? All TV? Oh, di ba? Doon pa lang Best friend na best friend Oh, di pa yan. Continue natin. Sabi pa dito. Oh, yung mukha ni, weh. Oh,
The Villar expression of support of former President Rodrigo Duterte in the middle of the campaign season for the 2025 election doesn't come as a surprise to economists Sunny Africa, since the billionaire family reportedly owes a lot to the politico, quite literally. O, di ba? So sabi dito, no, the executive director of the non-government watchdog Ibon Foundation, anti-Marcos to itong Ibon Foundation, di ba? Credited Duterte for the supposed four-fold jump in the Villar's wealth from $1.8 billion in 2016 to $7.8 billion in 2024. Lupet, no? Kita nyo yon? Kita nyo yung mga babayan? From 2016, $1.8 billion lang po yung yaman ng mga bilyar. $1.8 billion. Tapos, nung natapos po yung termino ni Digong, naging $7.8 billion na. O, paano ba naman? O, nagkaroon ng TV station. O, di ba? Si Mark Villar, naging DPWH secretary. Oh. Alam niyo ginawa nila ni Mark Villar? O di ba yung build ni Duterte, ilan lang yung natapos? 12. So 118 po na proyekto ni Digong, 12 lang po natapos. Oh, naging propaganda lang po yung build. And by the way, mga kababayan, no, kung makikita nyo nga po, yung daanan po from, ito sinasabi ko to lagi eh. Yung daanan from Muntinlupa, palabas Muntinlupa, Dasma, Bacoor, palabas ng Coastal Road, merong Creekside. Pinagawa po yan nung panahon ni Villar, nung panahon po ni Digong. Alam niyo yon, di ba? Yung Creekside. Yung dati pong daanan po ng tubig, ang ginawa po sa gilid, nilagyan po ng daanan. Well, maganda siya kasi merong alternative route yung mga kababayan po natin. Pero besides that, mga kababayan, ang mga dinaanan po ng daanan ng Creekside na yan, mga subdivision po ni Villar. Kaya yumaman lalo. Kasi kapag nagbebenta po kayo ng lupa at saka ng bahay, isa po yan sa mga binebenta. Yan ba, nadadaanan ba yan? Di ba? Ayan ba, nadadaanan ba ng sasakyan yan? Oh. Alam niyo yan. Yung mga taga-South, malamang alam niyo yan. Yung Creekside. O, yung daanan sa Creekside. Yung tagos nito, Vistaland papuntang Daang Hari. Muntinlupa. O, dyan. So, may tagos yan, papuntang Alabang. Papasok sa Alabang, papasok ka sa boundary ng Dasma, papuntang Bacoor, tas diretso na yan, Las Piñas, ang labas mo, ano na ng Villar, subdivision na ni Villar. Lahat yon, Riverside pala, sorry. Tama, sorry. O, kita nyo? Riverside pala, Creekside, sorry. Riverside, may nag-correct sa akin, ha? So, tama yung sinabi ko, meron talaga. Riverside. Oo. Riverside. So, lahat po ng dinaanan po na yan, halos lahat po yan, di ba? Properties ng mga Villar. Oh. So, ano bang kinalaman nun? Siyempre, pag magbebenta ka ng bahay, isa yan sa mga ibebenta mo eh. Kaya tumataas po yung presyo ng bahay tsaka ng lupa. Na ito nadadaanan to eh. Ganon. Oh. Lupet, di ba? Lupet. Oh. Bukod pa dun, mga kababayan, yung sinabi ko nga kanina, yung ABS-CBN, di ba? Nakuha po ng mga Villar yung frequency. Panahon din po ni Digong yon. At ang malupit pa dito, mga streetwise na ito. Ano ba yan? Ito. Palace Blast claiming Duterte is pressuring water firms to favor allies. Ito nabalita ito 2019. Sabi dito Malacanang on Thursday blasted speculations that Rodrigo Duterte is putting the squeeze on water companies Maynilad and Manila Water to give undue advantage to his allies including the Villar family. Kita nyo? Akala nyo ba coincidence lang yon yung nakuha ng mga Villar ng Prime Water yung mga ibang mga lugar sa Pilipinas? Hindi po. Na-criticize na rin po si Duterte noong 2019 pa lang na iniipit ni Digong yung Maynilad at saka yung
Manila Water para po pumabor sa Prime Water. O, di ba? O, meron pa yan dito. Sabi dito, last Tuesday, the President slammed Manny Pangilinan run Maynilad and Ayala-owned Manila Water over water concession agreements that Malacanang deemed onerous and disadvantageous to the government and the people. So sabi ni Digong mga kababayan, di ba? In a speech in Malacanang, Duterte accused the concessionaires of making billions of pesos from their customers while treating water is a commodity instead of public service. O, tingnan nyo! Tingnan yung ginawa ni Digong. 2019 mga kababayan, sabi ni Digong, yung Maynilad daw po tsaka Manila Water na pagmamayari po ni Ayala at tsaka ni Ayala tsaka sino isa? Ayala and Pangilinan. Ayala at Pangilinan. Kumikita lang daw ng bilyon pero hindi naman daw po maganda yung serbisyo. So kaya binigyan niya sa mga bilyar. Anong nangyari po baliktad? Dito po sa amin mga kababayan, Maynilad po kami. Oo. Pero kami may sarili kaming higupan ng tubig eh. Pero dito sa lugar namin, may nilad po dito. Wala po masyadong reklamo sa Maynilad. Kapag sinabi ng Maynilad na ganitong oras, walang tubig. Scheduled. At napakabihira pa nung pag may ginagawa lang po sila. Ibang-iba po sa Prime Water. Prime Water po talaga walang kwenta. Yung sinasabi po ni Digong na umaabuso yung Pangilinan at saka yung Ayala, parang baliktad po ata. Parang ang mga bilyar po ata yung umabuso. And by the way, ito, buti pinalala ni Sir Edelton, no? At yung isa pang kinayaman po ng mga bilyar, mga babayan, yung restrification law. Di ba? Yung restrification law, mga babayan, ito po, ay batas po na ginawa po ni bilyar at pinirmahan naman po ni Digong. So, ang kapangyarihan po ng NFA para po mag-import ng bigas, nilipat po sa mga negosyante. At ang mga bilyar po is isa sa mga rice importer. Kasi meron po silang departments, meron po silang supermarket, yung All Day at saka yung Dali. Nagbebenta po ng bigas po yan. Di ba? So, ngayon, yung sinasabi nga ni Sara Duterte dito, na ito ay politically motivated, ito hindi mo nakita to. Yumaman ang mga bilyar dahil sa tatay mo. Di ba? MCX po yung daanan sa South. Di ba? Siya na kasi di ako dumadaan dyan. Kasi pag ganun yan eh. Ako pag ganun ako eh. Wala naman akong business papunta dun eh. Diba? So yun mga babayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? So sinabi nga po ni Sara Duterte na ang pag-imbestiga nga daw po sa Prime Water ay politically motivated. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Diba? So, yan, no? So, at ano rin po masasabi nyo nga po dito sa biglang pagyaman po ng mga bilyar. Times 5, no? Times 5 po ang niyaman ng mga bilyar noong panahon po ni Digong. Kapit. Boto nyo pa. Boto nyo pa mga bilyar. Yan na. So, yan na. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At hindi na makalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye. So,